Nagsampa ng reklamo sa ombudsman laban sa ilang pulis ang mga kaanak ng mga di-manoy drug suspects na napatay sa Oplan, Tokhang noong nakaraang taon. Kasunod naman ang muling paglulunsad ng Project Double Barrel Reloaded. Pinoproblema ngayon sa ilang kulungan ang kakulangan ng espasyo para sa mga preso. May report si Rafi Tima. Nakatatanggap man daw ng mga banta sa kanilang buhay ang mga kaanak ng tatlong nasawi sa Oplan, Tokhang na sina Rafi Gabo, Jesse Cule at Marcelo Daa Jr. Ipagpapatuloy raw nila ang paghahanap ng hustisya para sa kanilang mga napatay na kaanak. Ngayong araw, nagsampa ulit sila ng reklamo sa ombudsman laban sa 4 na pulis sa Quezon City at 5 nilang civilian assets. Base sa kanilang complaint affidavit, pinagbabaril daw ng walang kalaban-laban ng mga pulis ang kanilang mga mahal sa buhay na umunoy sangkot sa droga. Nauna na nagsampa ng reklamong murder, frustrated murder at robbery si Efren Murillo, ang tanging nakaligtas sa kanila sa isang Oplan Tokhang operation sa Payatas, Agosto noong nakaraang taon. Pagpapatibay ito sa unang nahihiya na file ni Efren Murillo. Tumangging magsalita sa harap ng kamera mga complainant, nangangamba raw sila para sa kanilang kaligtasan. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang mga opisyal ng QCPD Station 6. Sa pagpapatuloy ng Project Double Barrel Reloaded ng PNP, isang dating sumuko sa Oplan, Tokhang ang napatay sa buy-bust operation sa Rosario, Cavite. Ayon sa pulisya, nanlaban umano ang 22 anyos na si Ronilito Reyes. Sa buy-bust operation din naaresto ang isang tattoo artist sa Calamba, Laguna na dati ring sumuko sa Oplan, Tokhang. Nakumpiska raw sa kanyang 45,000 pesos na halaga ng shabu at isang baril na kargado ng bala. Kasunod ng muling paglunsad ng double barrel, problema naman sa mga kulungan ng dami ng mga naaresto sa mga operasyon tulad na lang sa Pangasinan Provincial Jail. Ang ratio niya is 8 ang drugs, 2 yung other crimes. Ganun ang ratio. Ganun kaya nga lumubo yung percentage ng drug-related cases na naka-confine. Mahigit 600 na ang kasalukuyang bilang ng inmates sa kulungan, doble ng standard capacity na 300. 70% ng mga nakakulong dito, sangkot daw sa kasong droga. Rafi Tima, GMA News.